Anyway, before we begin partner, today, share ko muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Alam mo ba, partner, kung ano yung pinaka-worst na kasalanan Ano yun? that ever committed in this whole wide world or in this planet? Ano yun? Pinaka-worst sin ever committed dito sa lupa. Alam mo kung ano? Ano yun, partner? Ang pagpatay kay Kristo, kay Jesus. Ang pagpapahirap kay Jesus Christ, ang pagpapapako kay Jesus Christ hanggang siya ay mamatay. Murder. The worst sin that ever been committed in this world is the murder of the Son of God, none other than Jesus Christ. Amen? Amen. Now, ano naman yung very best ever, no, it's not Gladys Knight and the Pips, diba? The very best thing that ever happened to mankind. Ano? Ano? Best, ever best thing na nangyari sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito, sa ating lahat na mga anak ng Diyos. The death. The death of Jesus Christ. The death of the Son of God. Sabi ho ng isang magaling na na leader ng simbahan, if God can make the worst thing the best thing, He can make your disappointment. Ano ba disappointment? Yung pagkadismaya. Dismaya. Kasalanan, of course. Even ho yung ating mga kalokohan, mga kaibigan, work together for good. So kaya pala ng Panginoon na kaya niyang gawin yung worst thing para maging best thing, partner, sa buhay po natin ito. No? Kasi sinasabi ho, mga kaibigan, na binigay sa atin ng Panginoong Diyos yung kanya-kanyang kakaiba o unique, mga kaibigan kung tawagin, unique, na nadaan patungo po sa langit. Amen? Amen. May kanya-kanya tayong ways, di ba? Unique ang bawat isa sa atin. Alright? Meron ka dyan, partner, na yung talagang windang ka. Diba? Paikot-ikot ka na lang. Parang sabi mo, walang nangyayari sa buhay ko. Diba? Yung iba naman nandyan sa itaas. Ano ginagawa? Wala lang. Nag-i-enjoy sa buhay, mga kaibigan. Meron naman yung talagang sinusuong o sumusuong sa madilim na lugar na napakalamig at talagang sabi nga ho nila worst talaga, kakilabot, partner, na pinagdadaanan. So meaning, meron tayong iba't ibang paraan o ano ba yung unique sa Tagalog? Kakaiba na dinadaanan patungo ho sa kaharian po ng Panginoong Diyos. There is a unique journey, mga kaibigan, para lamang ho sa atin. At sino ho ang nagde-decide? It's all decided by none other than God, mga kaibigan. By the same love which yung pagmamahal na yan, mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon ay hindi po nagbabago. Diba? Anong sabi? Huwag kang magreklamo, Dailin. Huwag kang reklamador. Huwag kang reklamador sa dinadaanan mo. Yung bang kalsada, direksyon na tinatahak mo sa mundong ito kung saan ka dadalhin. Because
it's exactly yung direksyon na dinadaanan mo ngayon sa buhay po nating ito, anuman po iyan, magkakaiba tayo ng direksyon, ay nakadesign po yan. Idinisign ng pinakamagaling na arkitekto ng langit at lupa, which is God. The best ever architect. Tama? Tama. Siya ang pinakamagaling na arkitekto sa kasaysayan, mga kaibigan, ang Diyos. Why? To bring us safely to heaven. Okay? God designed that road na tinatahak po natin to bring us all safely to heaven. So kung ano man po yung pinagdadaanan po natin ngayon, ano man po yung mga nararanasan ho natin ngayon, isa lang ang dapat natin gawin, Darlene. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. Don't question God. Why God? Diba? Why Lord? Why me? Tulad halimbawa, yung mga may sakit po ngayon, yung mga sila po ay nasa banig ng karamdaman, let us not question God. Lord, bakit to nandito ako ngayon? Lord, bakit po may sakit ako ngayon na ganito? Lord, puro tayo reklamo, di ba? Why? There is a purpose. Bakit nangyari ho yan sa inyo? Di ba? Meron nga yung isang kwento galit na galit sa Panginoon Diyos, partner. Alam mo kung bakit? Sa murang edad, binawi ang kanyang ina. Binawi ang kanyang ama. So, paano bubuhayan silang magkakapatid? Anong nangyari? Nagsumikap bilang panganay na kapatid, bilang panganay na anak, hindi ba? So, nagsumikap siya, ginawa niya ang lahat. Natuto siyang magbanat ng buto sa murang edad. Sa awa ng Diyos, mga kaibigan, na itaguyod niya. Siya po ay nakapag-aral, nabuhay niya ang kanyang mga kapatid, tumayong bilang ama at ina, gumanda ang buhay. Diba? Pero sa panahon na yon, partner, sinisisi niya ang Diyos Bakit mo kinuha? Bakit hinayaan mong mawala ang aking ama't ina? Hindi sana ganito, parang ganon, diba? So, yun at yun pa rin. And then, one day, na-realize the partner, the purpose of God. Bakit agad na kinuha ang kanyang ama't ina? Alam mo bakit, partner, ang sagot? Bakit? Kasi kung buhay pa ang kanyang ina, hindi mangyayari sa buhay niya ang buhay niya ngayon. So, there is a purpose. Right? May mga ganon, mga kaibigan Sabi ko nga ho, there's a unique road for each and every one of us. Kaya, wag tayong magtampo sa Panginoon, wag natin questionin kung ano po ang desisyon at nakadesenyo sa atin na binigay ng Panginoong Diyos. Bakit yung iba? Bata-bata pa, kinuha na. Bakit yung ganito? Marami tayong tanong. Tama? Pero hindi natin iniintindi yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin na tayo ay magtiwala sa Kanya dahil lahat na nangyayari ay may dahilan, with a purpose. Kaya sana, trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. This verse means to trust in God and not rely on our own strength and knowledge. Bakit ganun? Napakaagang binawi ng Panginoon ang mahal ko sa buhay. There is a purpose. Again, no joke. May purpose ang lahat ng Diyos. Bakit? Mga kaibigan, hindi rin natin alam. Why? We're not God. Diba? Sinasabi din po dito that tinuturo sa atin na itong binabasa nating Bible verse na ito, it means to submit to God in all ways and to acknowledge Him in everything, which is sometimes nakakalimutan po natin.
So, anong gagawin po natin? How we trust God. How we acknowledge Him. Why don't we seek the truth sa Bible, mga kaibigan? Read the Bible and learn about God's wisdom. Everything is there. Ang lahat ay nandoon po sa Biblia, mga kaibigan. Be honest. Admit when you are not trusting God. Confess to Him. Talk to Him. There's a way and means. Pray and remember God. Let's always do that. Pray and remember God. Every day, when you wake up in the morning, before you go to sleep, if you have time, a little bit of time, sa buong maghapon, talk to Him. And look for things to be thankful for. There are so many blessings given to us by God. At last is, let us have the patience and trust that God will guide us sa lahat po ng gawain natin. Alright? So remember, the best architecture in the whole wide world is none other God. Alright? And that's the Son, Jesus Christ, our beloved Jesus Christ, mga kaibigan. The best gift ever given to us, human beings. So tandaan na, the worst sin that ever happened in this whole wide world is the murder of the Son of God. And the best thing that ever happened to us is the death of the Son of God. Sina Joel Grospe at Darlene Olanyo, MOK, sa 774. Tandaan po natin yan. Saksak po natin sa ating puso't isipan, mga kaibigan. For us to understand. For us to understand kung ano po ang purpose ng Panginoon sa buhay po natin ngayon. Tanong mo sarili mo, bakit ka pa buhay ngayon? Pwede ka na mamatay na ngayon Diba? Pero there is a purpose. Look what happened. Diba? Remember the story of the lady na namatay sa helicopter Oo, recently? diba? Sakay pala niya si General Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa. Yung pagbalik, yun na yun. So sabi nga nila with General Senator Bato de la Rosa, maybe he still has a purpose sa mundong ito. Diba? Kasi kung hindi, mga kaibigan, pwedeng kasama siya doon. Correct. Tama? It's going to be, grabe yan, big news ho yan, mga kanyusik. No? Pero nakakalungkot, marami ang bashers, marami yung patay na yung tao, marami pa rin tayo narinig na hindi maganda na mga comment. Let's let's pray for the soul of the pilot lady na ibinuwiso ang buhay. Sabi na ho natin dahil siguro sa pamilya rin para kumita po siya. Okay? Sina Joel Grospe Para at sa Darlene pamilya, para sa Olanyo, MOK, sa Para sa 774.